Naging biktima po ba ng paninirang puri kayo? Yung tipong kapitbahay na walang ginagawa kundi pagchismisan po ang buhay ninyo o mga kaklase o kaopisina po ninyo na pasikretong sinisiraan pala kayo sa mga kaklase o sa mga kasamahan nyo sa trabaho. Dahil hindi po sakop ng ating freedom of speech and of expression o ng karapatan po natin sa malayang pamamahayag ang paninirang puri po ng ibang tao. Dahil unang-una po ay may krimen na pong slander o oral defamation o paninirang puri po sa bansang ito. At nakapaloob po ito sa Article 358 ng ating Revised Penal Code mismo. At may tatlong uri po ng slander tayo. Ang simple slander o yung hindi po masyadong nakakainsulto, ang paninirang puri po na sinabi tungkol sa iyo. Halimbawa po, kapag tinawag pong walang hiya o matapobre po kayo. At ang pangalawa po ay ang serious slander o kapag sobrang nakakapanirang puri na po talaga o isang krimen na ang sinasabi po nila tungkol po sa inyo. Halimbawa po, kapag tinawag na po kayong magnanakaw o pokpok ng ibang tao. At ang pangatlo po ay ang slander by deed o kapag hinaluan na po ng aksyon ang matinding paninirang puri po na sinasabi sa inyo. Halimbawa po, kapag dinuraan po kayo o pilit na pong hinuhubaran kayo sa harap ng maraming tao habang tinatawag po na magnanakaw o pokpok po kayo. At ang pangalawa po, ito po ang mga elemento ng slander upang lalo pong mas maintindihan ninyo. Dapat po ay may defamatory imputation o may paninirang puri pong sinabi tungkol sa inyo. Dapat po ay verbally nilang ginawa ito o sa pamamagitan po ng pananalita mismo. Dapat po ay sinabi ito sa at least 2 tao. Dapat po ay pinangalanan po kayo o malinaw po na kayo talaga ang tinutukoy ng mga pananalitang ito. At dapat may halo pong malisya ang pagkakasabi po nito. Kaya ang pangatlo po, kapag pasok po ang lahat ng elementong ito sa nangyari po sa inyo, maaari na po kayong dumulog sa barangay sa inyo upang makapagreklamo. Dahil tandaan po ninyo na kapag simple slander lang po ang reklamo ninyo, may 2 buwan lang po kayo upang gawin ito. At 6 na buwan naman po kapag serious slander na o slander by deed na po ang inirereklamo ninyo. At kapag manalo po kayo sa kaso, makukulong po ng hanggang 2 years and 4 months ang inaakusahan po ninyo. At huwag niyo pong kalilimutan ito na pagdating po sa slander o sa paninirang puri, ang pagsasabi po ng totoo ay hindi po sapat upang makalibre po kayo sa mga kaso. Napakahalaga pong mapatunayan ninyo na wala pong halong malisya ang pagkakasabi po ninyo. Kaya mag-ingat po tayo mga kajiko dahil ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute ito. Gine.